Hey guys, what's up? This is Jim and welcome dito sa another vlog natin sa DIY Canada. And in this video, pausapan natin yung tanong. May nagtanong sa TikTok na posible ba na ma-PR or permanent residence yung high school graduate lang ang natapos sa Pilipinas? Okay? So this is very interesting question kasi marami tayong mga kababayan, marami tayong kababayan na high school graduate lang, hindi nakapagtapos ng pag-aaral or hindi nakapag-college sa Pilipinas, Alam natin, yung buhay natin medyo mahirap. Okay? So, naintindihan ko kayo and if isa kang high school graduate, continue watching this video. Okay. So, itong video na to very interesting kasi pagdating sa trabaho kasi sa Pilipinas akala natin college graduate ka, kailangan may degree ka, may natapos ka. But here in Canada, iba, Magkaiba ang Canada at Pilipinas lalo na pagdating sa requirement ng education. Okay? So, isa pang pag-usapan natin is yung mga provinces, Ano ba yung mga provinces na may mga iba-ibang provinces dito na iba-iba yung requirements, pero pakita ko sa inyo yung mga saang province ba dapat ka mag-apply sa Canada kasi hindi lahat ng province na nandito sa Canada is nagsusupport ng permanent residency. Okay? So, for example, sa like yung mga malalaking city like malalaking provinces pala like sa Alberta, sa Quebec, medyo challenging kung doon ka mag permanent residence like sa Ontario or Toronto kasi nung nandun pa ako sa Nova Scotia, marami akong na-meet ng mga iba't ibang klaseng lahi, may mga Indian, and naitanong ko sa kanila kung dito ba talaga sila nakatira sa Nova Scotia or sa Truro na kung saan doon ako last summer. Sabi nila, hindi, nag-move lang ako dito sa Nova Scotia to get my PR. Nagka-interest ako sa sinabi niya na hindi lahat pala ng province dito sa Canada nagsusupport ng PR ang mga employer. Galing siya sa Ontario, sa Toronto, and then sa Alberta. Lumipat siya doon sa province na yun. Sabi ko, meron ba lang ganun, So, ayun ang tanong ng karamihan, sir, posible ba na ma-PR kami, sir? Na high school graduate lang kami? Sir, di ako nakapagtapos ng college, undergraduate lang kami. Pwede kaya yun? The answer is yes. Okay, bigyan ko yun ng example. Meron kong kasamahan dito sila Princess, sila Jasmine, and sila Noemi, sila Rhea. 4 silang babae, And ang alam ko, si Princess at si Jasmine, nakita ko kasi yung nila, sa resume nila, high school graduate lang sila, High school graduate lang sila. And nag-wait na sila for permanent residence. Nandun sila sa New Brunswick. Okay? Now, ngayon ang tanong, sir, saang province ba dapat ang magandang mag-PR? Okay? So, ang masuggest ko sa inyo is hanapin niyo yung Atlantic Province. Okay? So, ang Atlantic Province is consists of Nova Scotia, Prince Edward Islands, Newfoundland and Labrador. Okay? So, yan yung mga i-search nyo na lang, Hindi ko na lang ipakita sa inyo yung Atlantic Provinces kung ano yung nasakop doon. Actually, marami, Pero yan yung pinaka-biggest na province sa Atlantic, which is yung Newfoundland na kung saan nandito ako, Nova Scotia na kung saan doon ako last summer, and Prince Edward Islands and New Brunswick. Okay, itong 4 din yung mga biggest na mga provinces under ng Atlantic provinces. Kasi itong mga provinces na to, hindi sila naghahanap ng malaking proof of funds, hindi sila naghanap ng higher education, So, as long as kaya mo magtrabaho, kaya mong i-serve yung employer, pwede yun.
Okay? So sila si Jasmine at si Princess na kasama ko before dati dito, no? Nag-apply na sila ng permanent residence sa New Brunswick. Okay? Now ngayon, hintay na lang sila sa approval. Pati yung mga kasama kong mga lalaki. Yung iba is mga undergraduate ng college. Yung iba, nakapag-aral na lang isang semester, isang taon, yung isa, 2 taon. So, hindi kumpleto yung education nila pagdating sa college. Kumbaga, after ng high school, nakapag-aral na sila 1 year, 2 years. Yung iba nga, hindi nga natapos yung isang school year, no? Pero, na PR. Nagkaroon sila ng chance na mag-permanent residence dito. Maybe ang tanong ngayon is, ano ba yung requirement, no, sa pag-PR pala? Ano ba yun? Okay? So, ang kailangan talaga, ang pinaka-biggest na kailangan sa requirement or sa pagiging permanent residence is employer, yung support letter nila, no? And dapat meron kang full-time job na 2 years or 1 year, as long as full-time, hindi siya seasonal, no? Hindi siya unlike sa amin na kami seasonal before. So, hindi counted yun. Magka-count is sa full-time na kontrata. Okay? Full-time na kontrata, and then support letter ng employers, and language proficiency, which is yung IELTS or SELF-IF. Pero don't worry kasi mababa lang mga score sa mga temporary pa rin workers, mga CLB4 lang. Okay? And then yung ICA or Educational Credential Assessment. Ipakita ko sa inyo, ipaintindi ko sa inyo yung ICA, no? Kasi ito yung isang kailangan talaga pagdating sa permanent residence. Ipakita ko sa inyo maya-maya konti, no? Kung ano ba yung ICA para maintindihan ninyo. Pwede kaya ako makakuha ng ICA, sir, or Educational Credential Assessment? High school lang kasi ako, or ALS, no? Sa Pilipinas merong ALS, di ba? So, itong Educational Credential Assessment, parang evaluation, no? Merong World Educational Services na kung saan sila ang mag-process or mag-evaluate sa credential mo or sa pinag-aralan mo if saan ka nabilong, equivalent sa Canadian. Okay? So, meron silang ipapakita sa iyo. Okay? So, ngayon, itong Educational Credential Assessment, ito yung parang isang requirement para makita ng Government of Canada. Ano ba yung equivalent ng ng pinag-aralan mo sa Pinas kung pupunta ka dito sa Canada. Okay? So, ipakita ko saglit nito sa screen, no? Para maintindihan niyo kung ano ba yung paano magkuha ng ICA na yan or ECA na yan. Okay? So, punta tayo dito sa screen, and then pakita ko sa inyo kung ano bang meron dito sa ICA na to. Okay? So, ngayon, dito tayo sa screen. Okay? So, required documents is, ito yun, itong West World Education Services. Yan. Review the list document required by West from you and your institution to start your credential education. So, equivalent country, piliin niyo yung Canada. Okay? Yan. Click niyo yung Canada. Applying for IRCC, click yes. Okay. And then country of territory, no? Philippines. And then status of your education, let's say incomplete or in progress ka. Sabihin natin hindi ka nakapagtapos ng high school or hindi ka nakapagtapos ng college. Okay. Let's say completed ka, no? Type of education, dalawa lang, no? Dito is secondary, higher education, and yun lang dalawa, no? May nakalagay select institution levels, which is sabihin natin high school graduate ka lang. Yan. Which of this apply? So, naka-attend ka sa Philippine Secondary School. Kumbaga yung mga registered sa sa DepEd. May international high school, may meron ding French, meron ding itong, I think ito yung completed sa ALS, yung nag-exam lang, no? Ito pwede. Sabihin natin, no, ALS ka, naka-complete ka dyan, no? Yun yung piliin mo. Okay? Or dito ka attended a Philippine Secondary, select an option, and then yung pangalan.
Okay, pangalan ng school and then diploma or certificate. Okay, so pwedeng as, and then institution name, lagay mo institution name, and then credential name, ano ba, diploma or certificate ba. Okay, tapos bibigyan kayo ng requirement dyan. Okay, yan yung ECA or ECA, Educational Credential Assessment. So, kukunin nyo yun sa WES. Yan yung isang requirement, no? Kung mag-apply kayo ng permanent residence, kung high school kayo dito. So, pagpasa ninyo dun sa WES, ano yan, evaluate nila for, I think, 2 weeks or 1 month. And then, i-forward sa'yo or makuha mo yan sa mailbox kasi gagamitin mo yun pag-apply sa permanent residence. Okay? And then, ang isang requirement yan, no, sa permanent residence is yung nomination ng probinsya. Okay? So, may nomination kasi yung probinsya. Pakita ko sa inyo kung ano yung nomination, ha? Okay, so, nandito tayo sa, NLPNP nomination. Ito yung province of Newfoundland and Labrador, no? Ipakita ko lang sa inyo. Saglit, no? Para maintindihan niyo to. Okay, so, itong nomination, ito yung parang tutulong sa'yo, no? Itong, provincial nominee program. Ito yung, ang probinsya mismo, ang tutulong sa'yo na makapag-apply ka for permanent residence, no? Dito sa Canada. Okay? Ito yun. The Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program facilitates the immigration of individuals who can make a positive contribution to province economy and who intend to permanently settle with their families in the province of Newfoundland and Labrador. Successful applicants may become permanent residents of Canada. So, bibigyan ka ng certificate dito. No? Bibigyan ka ng certificate na bago ka mag-apply doon sa Government of Canada, dadaan ka muna dito para mas mapabilis at para secured yung application mo. Kumbaga, tulay, no? Dumaan ka sa tulay, no? May ibibigay sila na certificate na magpapatunay doon sa Government of Canada na ito kahit high school graduate lang to, no? Meron siyang employer dito sa Canada and meron siyang job offer dito. Posible siyang magkaroon ng permanent residence dito sa Canada. Okay, so bigay nila yung certificate na yon, yan yung magsusupport sa application mo. Okay? So, yun yung isang isang way na ma-PR ka, which is sa tulong ng mga provincial program or provincial nominee program nila sa probinsya dito sa Canada. Okay, so yan yung isa. And then maano ako sa inyo, may iba pa kasing province, maraming province dito sa Canada, pero ang masuggest ko sa iyo is yung Atlantic province talaga. Okay, so pakita ko sa inyo sa screen, no, dito sa Nova Scotia kung anong kailangan nila. Okay, so itong sa Nova Scotia, no, candidate requirements, dapat meron kang full-time permanent job offer from a Nova Scotia employer, at least 1 year of work experience related to the job. So meaning, at least nakapagtrabaho ka sa employer na yan for 1 year. Okay? And meron kang 6 months of experience with the job offering employer din. So meaning, sa semi-skilled and low-skilled yan. Okay? So, between 21 and 55, and then, ang minimum is high school diploma lang. Okay? Okay, dito naman sa INB or sa New Brunswick, ito yung kailangan nila, no? All our immigration programs require a minimum education level that is equivalent to a Canadian high school diploma. If you do not have Canadian education credentials, you will need to provide an educational credential assessment that confirms the Canadian equivalency of your education, which is yung pinakita ko sa inyo na ECA. Okay? Okay, so let's say, no, sa Nova Scotia ka mag-apply ng permanent residency mo. So meron silang mga guide, no, a guide for candidates, no. First, dalawang program, pwedeng Atlantic Immigration Program, pwedeng Provincial Nominee Program. Sa mga mostly sa mga high school graduate, ito talagang ginagamit na program, Provincial Nominee.
Okay, so kailangan is get a job offered and then gather ka ng documents from your Nova Scotia employer, no? So, company na nag-hire sa'yo. And then you submit your application and then maka-receive ka ng nomination. Okay? So, yan yung guide sa Nova Scotia. Then sa Newfoundland naman, merong guide dito na medyo mahaba nga lang. Click nyo itong NLP Skilled Workers. Okay? So, meron diyang skilled worker step-by-step process, job offer, submit an NLP application, work permit application, and then permanent residency, become a permanent resident of Canada. So, madali lang to sundan yung mga nasa Atlantic provinces kasi may mga guide sila. Okay? Ito naman yung sa New Brunswick, no, Immigration and Settlement in New Brunswick, Canada. So, meron ditong nakalagay getting started, no, basahin nyo lang, no, new user guide for applicants, RUPR ready, NB Skilled Worker Stream Program Guide. So pag i-click nyo yan, may mga guide kasi to, no, hindi ko na kayo i-walk through dito kasi may mga guide naman sila, basahin nyo lang, no. Ito yung step number 1. Okay, so maintaining your status. So pag PR nakalagay dito ano din, are you PR ready? Ready ka na ba mag-PR? So, i-click mo yan. So, bigyan ka nila ng guide. Okay? So, nandito. So, pag PR ka, nakalagay naman dito. New Brunswick Immigration Program Streams are pathways to permanent residence. Basahin nyo lang to, no? When applying to many of these programs, you should PR read. This means that you meet all minimum eligibility requirements and you have all required documents on hand to prepare a submit a complete and correct application to province of New Brunswick and to the government of Canada. Okay, so meaning, before kayo mag-apply sa government of Canada, dadaan muna kayo dito sa requirement ng mga iba't ibang probinsya. Okay? So, piliin nyo lang dito, no? Be sure that you are eligible for a program stream before you prepare to submit an application. So, for more information on eligibility requirements for each program, consult the links below. So, kung Atlantic kayo mabilong or itong program piliin ninyo, depende, no, kung anong saan kayo idaan na program, depende sa employer. Okay? And then, itong educational credentials na binigyan kayo dito ng ito, mga mag-a-assist. Okay? So, ang nakita ko kanina yung Westward Education Services, which is ito yun siya, no? Pinakita ko sa iyo kanina. And then meron ding maraming ICAS, no, ito. Meron din siya. Yan. Maraming mag-evaluate, no? Maraming mga way paano kayo mag-evaluate sa education niyo. Okay? So, bigyan ko na lang kayo ng idea, no? So, punta kayo dito sa website ng NB. Pwedeng, sa akin ang pinili ko itong WES. Okay? So, pwedeng itong SES, pwedeng Service of Canada. Bili kayo dito kung alin yung sino sa kanila yung gusto nyong mag-evaluate sa education nyo. Yun. Okay? Yun yung madali. And then sa language test, pwede kayo mag-self-pip, pwedeng mag-IELTS general. So, ako, nag-IELTS ako, no? Sa self-pip, yung iba, karamihan dito, IELTS and self-pip, dalawa lang ang option. So, nasa sa inyo. Yung iba nadadalian sa self-pip, yung iba naman nadadalian sa IELTS. Okay? So, depende, no? And then, ang requirement lang dito is 4, no? 4 lang ang kailangan dito sa mga pag na-PR ka dito. Okay? So, yun yung mga requirements, yun yung mga probinsya, no, na may recommend ko kung gusto nyong mag-PR, no? Atlantic talaga kasi ang Atlantic kasi hindi pa ganun ka-crowded masyado, unlike sa ibang mga places dito sa Canada na like Alberta, Quebec, Ontario, Toronto, no? So, dapat sa probinsya na hindi pa masyadong puno ng mga Pilipino. Okay, so kahit high school graduate ka, posible kang ma-PR dito. Okay, nakita mo na pwede kang ma-PR dito kahit high school diploma ka lang, no? And meron doon sa WES yung credential na assessment kung saan mag-evaluate sa ano mo. Kahit ALS, di ba nakalagay doon?
piliin nyo lang yung education ninyo. Kung graduate kayo sa ALS or high school or undergraduate kayo sa sa college, pwede din. Pero pag college, ang piliin nyo is itong higher education, no, sa West. Pero kung undergraduate kayo, ang piliin nyo lang is yung secondary. Pwede na yun. Okay? So, if may natutunan ka sa video na to, don't forget to share sa iba kasi marami tayong mga kababayan no, na hindi nakapagtapos ng pag-aral. Tas parang yan yung pumipigil sa kanila. Baka hindi ako ma-PR sa Canada kasi high school lang ako. No? And huwag kayong mag-alala. Maraming nakapunta dito sa Canada na high school graduate lang and then na PR na. Okay? So, yan, yung nakita mo sa screen. No? High school graduate lang siya and then na PR siya sa Canada. Okay? So, I hope this video helps you and na-inspire ka sa video na to. Sabihin mo sa mga kasama mo na mag-apply na tayo sa Canada. No? Kahit high school pala, pwede pala. Okay? So again, this is Jim. Thanks for watching and see you next time. Bye.